Kung sa China nga ay aarestuhin ang mga Pinoy o iba pang mga lahi kapag pumasok sa kanilang teritoryo, ganon din naman sa iba pang mga bansa kagaya ng Indonesia at Taiwan at iba pang mga bansa. At alam nyo ba, may good news ang Pilipinas dahil nagsusulong na ito ng batas na pwede na nilang arestuhin ang mga papasok sa ating territorial sea or kahit ano pang teritoryo yan. Kung yan ay illegal na pumasok sa ating bansa ay pwedeng-pwede na itong hulihin o hindi kaya naman ay arestuhin. So ngayon, panonoorin natin ang video galing kay Melvs Castle na may pamagat na in-check aarestuhin na pag pumasok sa ating territorial waters. Puwersang huhulihin ng barko ng pandigmang Navy. So kung gusto mo ng mga ganitong content na nagbibigay ng reaction at may kasabay kayo sa panonood, subscribe nyo na ako. This is Boy Sausaw, ang sausawero sa issue ng iba. So kung gusto nyo magbigay ng opinion, ay pwedeng-pwede po kayo dyang mag-comment sa ibaba. Kaya't huwag na nating patagalin pa. Let's go! Panoorin na natin. Lahat ng papasok sa territorial waters obligado ng magpaalam sa Pilipinas. Pag di tumugon sa radio challenge o di man lang magpaalam sa Philippine Navy, pwersahan tong papalayasin. At pag hindi lumayas, pag-aarestuhin lang. Yan ang Pelagic Sea Lanes Act. Layunin ng batas na arestuhin ang sino mang illegal na papasok sa ating teritoryo. Obligado na rin ang Philippine Navy na umaksyon ng naaayon sa batas. Hindi na Philippine Coast Guard ang babantay, kundi ang Philippine Navy warship na. Di pa malinaw kung kasama dito ang US Navy, pero mas maganda kung nakaalalay ang Amerika para pag pumalag ang China, putukan na. Maritime. Ayun, napakagandang balita nito, no? Na hindi na tayo basta-basta magpapaapi pa sa mga Chekwa. No, kayo ba? Payag ba kayo sa ganitong setup na huhulihin ang mga Chekwa kapag ka pumasok sa ating teritoryo? Comment nyo nga sa ating comment section. At maraming magtatanong, maraming magsasabi na gera na ang mangyayari ito kapag ginawa ito ng bansang Pilipinas. Well, kung nasa tama po ang ating bansang Pilipinas at gagawin po ito ng ating mambabatas or di kaya naman ng ating mga opisyal o yung ating mga manguhuli doon sa mga Chekwa ay wala pong mangyayari na war dahil po nasa tama lamang sila. So, kaya po wag po kayong matatakot na ipsabatas ito at igawin ito ng ating bansa. Defense strategy. The clear demarcation of sea lanes strengthens our national defense by enabling better surveillance and patrol operations within our territorial waters. Kung ang China gumawa ng batas na aarestuhin nila tayo, pumalag at gumawa rin yan ang Senado. O ayan ha. Kasi bias eh. No, China lang yung may karapatan na mang-aresto. Ganon din naman sa Indonesia na kapag pumasok ka sa kanilang teritoryo, aarestuhin ka at hindi ka nila basta-basta palalayain. Ganon din naman sa China, hindi ka nila basta palalayain at isasakay ka nila sa kanilang mga barko at ikukulong. So ngayon, ganon na sa ating bansang Pilipinas, no? Kasi alam nyo, nabalitaan nyo dati sa Indonesia na ang daming mga mangingisdang mga Pinoy na nandun sa Indonesia at hinuli sila dahil nga illegal silang nakapasok sa bansang Indonesia at hindi nila alam na yun pala ay sakop na ng Indonesia. So, ganun din ang mangyayari dito sa ating bansang Pilipinas kapag naisa batas na ito. So, tuloy natin. Ang malaking tanong, may papatupad kaya to ng Armed Forces of the Philippines? Nakailang beses na kasing lumapit ang China sa baybayin ng Luzon, pati sa Palawan na mamonitor na rin ang China. Pag to na pirmahan na ni PBBM, wala nang sabi-sabi, huli agad ang mga yan. This act will reinforce our sovereignty by establishing our authority over the archipelagic waters and ensuring that any passage through these waters is consistent with our national interest. May sapat na puwersa ang Pilipinas para may patupad ang batas. Pero syempre, katuwang pa rin dyan ang Amerika. Sa ngayon, may 12 tayong FA-50 fighter jet. At inanunsyo na rin ng Philippine Air Force na bibili tayo ng 40 F-16 fighter jet sa Amerika. Sapat na para may paglaban ang Pilipinas kung magkagera. Ang tanong, kaya kaya ng bansang Pilipinas na arestuhin yung mga Chino, yung mga Chekwa, na walang tulong ng Amerika
kaya natin, no? Kung sa mga matatanda pa, masyado ka pang bata, hindi mo pa kaya ang lahat. So sa palagay ninyo, malakas na ba ang boto ng bansang Pilipinas para tumayo sa sariling paa na hindi aasa sa iba pang mga bansa kagaya ng Amerika? Sige, kaya ng Pilipinas? Our pilots have the necessary training and we are confident in their capabilities. What is most important here is the will to fight, the will to perform our mandate. It's happening right now not only in the maritime domain but also in the airspace. With what we have, we are good with them. Given the current capability of your Air Force, your Navy, and your Philippine Army, we are good with what we have. Given more, we can perform even better. Muli naman nangako ang militar na handa nilang ibuwis ang kanika nilang buhay, tektahan lang ang ating bansa. Been in pursuit of the mandate of the AFP and of our national interest. Those flares simply flared up the sense of patriotism in every member of the armed force of the Philippines. We will not be deterred from continuing to perform our mandate of securing the integrity of the national territory. Our pilots will continue to take to the skies. We remain steadfast in our mission to protect our territory, even in the face of flares of intimidation. Marami pa rin niyang nagagalit dahil di tayo pumapalag. Ang tanong ngayon, handa ba silang tumira ng bala pag naisabatas na ito? Ano sa tingin niyo? Ayan. Diba kasi maraming nagagalit nga naman. Totoo nga yung sinabi ni Velds Castle na maraming nagagalit na bakit minamali tayo ng mga Chekwa. Maraming nagagalit na bakit parang inaalipos na tayo. Hinahayaan lang ng ating gobyerno na maliitin tayo ng iba pang mga bansa. Ngayon, isa sa batas na to. Ang tanong, handa na ba ang bansang Pilipinas? Lalabas kaya yung mga matatabang dito na sinasabi nila na sige, gera na lang. No. Marami nagsasabi niya na gera. Kasi hindi malabo na magkaroon ng gera kapag ganito. Pero huwag kayo matakot dahil kakasabi ko nga lang kanina, kung nasa tama ang bansang Pilipinas ay never magkakagera. Pwera na lamang kung mag-init ang bansang China at makipaggilgilan na kanila yung teritoryo na tinutukoy ng bansang Pinas. Yun yung mahirap dun na inaangkin pa rin nila kahit teritoryo na natin ay pilit pa rin nilang inaagaw. Yun ang mahirap kapag ganon. So, ayan, para sa inyo, pabor ba kayo na ituloy ang ganitong plataporma ng bansang Pilipinas na hulihin kung sino yung mga papasok at ang mahirap pa dito, pwede bang arestuhin kapag pumalag ay pwedeng barilin na lamang ng basta-basta? So comment nyo nga sa ating comment section at dito na natin natatapos ang ating video. Once again, this is Boy Sausaw ang Sausawero sa issue ng iba. Thank you so much for watching.